Tahimik sa buong opisina. Maririnig lang ang mahinang ulan sa labas. Lahat ay nag-uwian na. Ilaw ng desk lamp lamang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng opisina ni Kirby, ang CEO. Nakakunot ang noo niya habang nakatutok sa laptop ng screen. Seryoso mo naman, sir? Malambing na bungad ng sekretarya niya na si Wina habang may hawak na tray ng kape. Nakasuot pa rin siya ng corporate attire. Fit na puting long sleeve na bahagyang nakabukas ang unang botones at nakaitim na pencil skirt. Coffee? Tanong ni Wina sabay ngiti, yung tipong may bahid ng kalokohan. Hindi agad pinansin ni Kirby si Wina, hindi dahil suplado siya. Ganoon lang talaga si Kirby. Sobrang focus, sobrang seryoso. Pero tumango si Kirby. Salamat. Sagot ni Kirby. Kinuha ang kape pero hindi tumingin kay Wina. Nakatutok pa rin ang mata niya sa laptop. Tumango rin si Wina pero hindi siya umalis. Bagkus, dumaan siya sa gilid ni Kirby. Sinadya pa ni Wina na idikit ang balikat sa likod ng upuan ni Kirby. Sabay sandal sa mesa at yumuko para tignan ang screen ng laptop ni Kirby. Ang dami mo na namang inaasikaso, sir. Baka pwedeng ako na lang naman asikasuhin mo minsan? Biro ni Wina. Napatingin si Kirby at tumama ang mga mata niya sa mapula-pulang labi ni Wina na inaakit siya na hindi umatras kaya ang lapit ng mukha nila sa bawat isa. Nabakibit balikat ang binata. Nilalandi mo na naman ba ako? Hindi po ah. Umikot siya sa harapan ng mesa at naupo sa mismong dulo niyon, paharap kay Kirby, habang iniipit sa gitna ng hita ang tray ng kape. Playful lang. Kayo naman kasi laging seryoso. Para kayong may sariling mundo. Try nyo kayang tumawa, sir. Natigilan si Kirby, napangiti ng kaunti. Wina, trabaho ang pinunta natin dito. Hindi paglalandi. So, flirty ako? Hindi ba pwedeng maganda na pinapasaya kita? Hindi sumagot si Kirby. Bumalik ang tingin niya sa laptop. Muling lumapit si Wina, yumuko, this time sa balikat ni Kirby at pabulong na nagsalita. Sir, may sasabihin sana ako. Ano yun? Baka pwedeng humingi ng kaunting pabor? Depende. Kung may kinalaman sa trabaho, baka mapag-usapan. Wala naman pong kinalaman sa trabaho, pero may kinalaman sa inyo. Ha? Baka pwedeng minsan, kayo naman ang sumama sa coffee break ko. Para patas lang. Ako laging tagahatid ng kape. Kayo naman ang mag-offer minsan. Natawa si Kirby. Napakakulit mo rin talaga, ano? Papayag ka ba, sir, o hindi? Taas kilay na sabi niya habang hinahawakan ang sariling labi. Depende. Di ako sanay sa mga ganyan. Anong ganyan? Yung pangungulit mo sa akin palagi, hindi ka ba napapagod? Paano yan, sir? Ganyan na talaga ako. Saka hindi niyo ako masisisi eh. Kasi tumigil siya saglit, tumayo mula sa mesa at lumapit pa sa gilid ni Kirby hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga braso. Kasi may boss ako na sobrang tahimik, sobrang seryoso at sobrang, aminin ko na nga, sobrang gwapo. Huwag niyo akong husgahan ha kung minsan gusto ko kayong kulitin. Kailangan mo nang magpapasaya sa'yo. Tahimik lamang si Kirby. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ang babae na halos araw-araw niyang kasama sa opisina pero ngayon lang talaga niya napansin. Wina. Baka mali na iniisip mo. So hindi mo ako gusto? Di ko sinabi yon. Pero hindi mo rin sinabi na gusto mo ako. Ayoko ng ganito. Nang alin?
Yung binibigyan mo ako ng dahilan para tumingin sa'yo at bigyan ka ng atensyon. Natigilan si Wina. Ngayon siya hindi makasagot. Dahil pag tumingin ako, baka hindi ko na kayang umiwas. Hindi nakasagot si Wina. Namumula na ang mga pisngi niya. Eh di wag kang umiwas. Bumalik ang ngiti sa labi ni Kirby. Talaga bang gusto mo ako? O gusto mo lang ako dahil na-challenge ka sa akin? Pareho. Gusto kita bilang lalaki, hindi lang bilang boss. Pero syempre, ang pagiging challenge sa'yo, bonus yun. Tumango si Kirby. Nagpantay ang kanilang mga mata ni Wina. Napagagat naman ng labi ang dalaga, kaya't napatingin si Kirby sa labing nito. Next time, huwag ka magdadala ng kape. Kung ganito ka rin lang naman. Tapos ganyan pa suot mo. Bakit? Dahil baka ako na mismo ang umorder sa'yo. Sir, kung maka-order kayo parang wala sa pantry natin Pero sa loob-loob ni Wina, ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya inakalang sa ilang linggo niyang pangungulit sa boss niya ay mapapansin siya. Sakto namang kumulog sa labas. Napatingin si Wina sa bintana. Hay, uulan pa yata ng mas malakas. Gusto mo ihatid na kita? Alok ni Kirby. Ikaw? Hatid mo ako? Ngayon lang ata nangyari to Bakit ayaw mo? Wala ako sinabi no. Ang pogi mo talaga sir. Anakan mo nga ako. Pagak na natawa si Kirby. Baka maanakan nga kita talaga niyan. At doon na halos mahimatay si Wina. Inihatid nga ni Kirby si Wina sa kanilang tahanan. Tahimik lamang sila sa may kotse. Halos hindi na nakapagpaalam pa si Wina kay Kirby nang makapasok siya sa bahay nila. Dahil sa sobrang kilig na nararamdaman, lalo na at nag-message pa si Kirby sa kanya. Habang umuugong pa ang ulan sa labas, nasa loob naman ng kwarto si Wina, nakahiga sa kama, yakap-yakap ang kanyang unan. Nakataas ang dalawang paa niya, kinikilig habang iniikot-ikot ang katawan sa kama na parang bata. Hindi pa rin siya makaget over. Napapahiyaw siya, parang lalagnatin na siya sa sobrang tuwa. Napakagat labi si Wina, gusto niyang tumakbo sa kalsada at sumigaw. Maya-maya pa, bumaba na nga siya pero nakangiti pa rin habang nakaupo sa may sofa. "Kamusta naman ang araw mo anak?" Sigaw ng ina ni Wina mula sa kusina. Napalingon naman ang dalaga. "Ma! Oh, bakit parang namumulay ang pisngi mo iha?" Tanong ni Erica, ang kanyang ina. Kasual itong lumabas mula sa kusina habang may hawak na mangkok ng prutas. "Oh my gosh, Mama! Grabe! Hindi mo alam ang nangyari!" Napataas ang kilay ang kanyang ina at inabot kay Wina ang mangkok ng prutas. "Oh, habang nagkakwento ka, may prutas." Pero hindi na nakapaghintay pa si Wina. "Mama! Kinilig ako! As in! Ngayon lang! Sa buong pagiging sekretarya ko, ngayon lang to!" Napakunot ang noo ng ina niya. "Si Kirby?" "Yes! Mama, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mong crush ko yun, di ba, simula pa lang? Pero kanina, oh my gosh!" Ano bang nangyari?" Tanong ng ina niya, masayang nakikinig at nakangiti. "Grabe, Toma! Overnight na kami sa office. Ako lang at siya yung naiwan. Nagtimpla ako ng kape. Tapos ayun, yung usual na banat ko. Alam mo naman ako, di ba? Malandi kapag may gustong lalaki. Alam ko, mana ka sa akin. Charot!" Napatawa si Wina, pero bumalik agad sa pagkukwento. "Tapos ma, hindi siya umiwas. Hindi niya ako pinalayas. Hindi niya ako sinungitan. Alam mo ba yung sinabi niya? Ano? Sabi niya kapag tumingin ako sa'yo, baka hindi ko na kayang umiwas." "Shucks! Bakit naman nakakakilig yan, anak? Yung boss mo na parang palaging galit? Yung parang hindi marunong ngumiti? Yun ba yun?" Yun, ma!
Ma, nakita mo ba kung paano niya ako tinignan kanina habang papasok ako dito sa bahay? Ay anak, mukhang nahuhulog na nga yung amo mo sa kalandian mo. Napatakip si Wina ng muka. Mama, hindi ko na alam kung anong nangyayari. Pero grabe yung butterfly sa tiyan ko Yung tipo na gusto ko siyang i-chat ngayon. Pero gusto ko ring mag-antay para hindi ako obvious, no? Pero gusto ko rin siyang i-text ng thank you sa paghatid mo sa akin kanina. Pero nakakahiya. Text mo na anak. Kung gusto mo, ako mag-type para kunwari hindi ka desperado. Hindi ako desperado, mano. Gusto mo, i-manifest ang future husband mo. I get you. Sabay silang tumawa. Anak, seryoso na. Talaga bang gusto mo si Kirby? Oo ma, kasi hindi siya showy. Pero sa mga galaw niya naman pinapakita. Tahimik siya pero alam mo na may nararamdaman din siya. Saka gusto ko yung pinapa-feel niya na hindi ako basta-bastang babae lang sa office. Parang may halaga din ako sa kanya. Hindi lang bilang empleyado. Good. Basta anak, tandaan mo. Okay lang kiligin. Okay lang umasa. Pero wag mong ibibigay ang lahat agad. Wag mong hayaan na ikaw lang yung palaging lalapit. Dapat may effort din siya. Copy ma. Wag madaling makuha. Exactly. Lalo pa at mukhang sanay siyang kontrolado ang lahat sa buhay niya. Baka ikaw maging exception sa lahat ng rules niya. Ma, baka ako na talaga ang plot twist sa buhay niya. Baka nga. At kung sakali sa kasal ninyo, ako ang magsasalita ng finally. Nakuha ka rin ang anak ko pagkatapos kang landiin. Ma! Aamin lang ako sa feelings ko. May kasal na kaagad. Anak, ganda mo kaya. Witty ka, loyal ka, tapos may asim pa. Kung ako si Kirby, matagal na kitang niligawan. Thanks, ma. Sobrang thankful ako sa'yo. Palagi. Ang sarap kasi sa feeling na may nanay ako na hindi lang supportive, kundi kinikilig din kagaya ko. Siyempre anak kita, kaya dapat lang nasuportahan kita. Pero huwag masyadong sobra sa pagmamahal at baka masaktan. Tumango si Wina at hinalikan ang kanyang ina. Sa gabing iyon, nagkwentuhan silang mag-ina hanggang sa makatulog. Samantala, sa loob ng malaking dining area ng Villa Salvania, tahimik na nagsasalo-salo ang pamilya. Sa mahabang mesa, kitang-kita ang pagkakaiba ni Kirby sa lahat. Habang ang iba ay masaya, nagdatawanan, siya naman ay tahimik lang. Nasa kanan ni Kirby ang lolo niyang si Don Feliciano. May edad na ngunit matigas pa rin ang pananalita. Sa kaliwa naman ang lola niyang si Doña Rosalinda. Elegante sa pananamit at pananalita, ngunit may mata na tila palaging nanunuri. Kamusta ang kumpanya, apo? Tanong ni Doña Rosalinda kay Kirby habang pinupunasan ang gilid ng labi gamit ang panyo. Maayos po, Lola. May bago ka bang expansion plan? Or bagong partnership abroad? Singit ni Don Feliciano habang sinasalinan si Kirby ng alak. Hindi ka pa nagre-report sa quarterly meeting ng board. Next week po ang full report. Na-finalize ko na po ang lahat kanina. Ani Kirby, sabay lagok ng tubig. Hindi alak, hindi wine, tubig. Dahil mas gusto niyang malinaw ang isip ngayong gabi. Tahimik muli ang hapag hanggang sa biglang nagsalita muli ang lola niya sa mas malamig na tono. Pero Kirby, wala ka pa rin bang girlfriend? Napatingin si Kirby saka napasinghap. Lola, Rosalinda, hayaan mo muna ang bata. Baka nga naman may tinatago lang yan. Hindi ako naniniwala sa tinatago. Lalaki siya. CEO siya. 29 na siya. Hindi siya dapat tahimik sa ganyang bagay. Alam mo, Kirby, panahon na siguro para maging bukas ka sa amin. Magsabi ka sa amin. Bukas po ako. Hindi sa negosyo, iho. Sa iyong personal na buhay.
Tahimik muli. Kirby, gusto ko lang ipaalala na ikaw ang nag-iisang lalaking apo namin. Wala ka bing ibang maaasahan na magpapatuloy ng apelyido natin. Wala akong balak pabayaan ang apelyido natin, Lola. Hindi mo pinababayaan pero wala ka ring ginagawa para ipagpatuloy. Lola, masyado pa pong maaga para sa… Maaga? Apo, noong edad mo, 3 na ang anak ng papa mo. Ang tatay mo ang nagpamana sa iyo ng kumpanyang iyan. Sa edad na 19 pa lang. Samantalang ikaw, wala ka pang nobya. Puro trabaho. Ang sinasabi lang naman namin, Kirby, panahon na. Oras na para isipin mo naman ang susunod sa iyo. Napalunok si Kirby. Pilit pa rin ang ngiti niya. Wala pa po kasi ako nakikitang sapat. Anong sapat? Apo, ang babae, hindi minamahal para maging perpekto. Tahimik si Kirby. Nilingon niya ang kanyang dessert, pero kahit ang paborito niyang leche flan, parang wala na siyang gana. Saka, kung ayaw mong hanapin, baka kailangan na naming ipilit. Hindi lang naman kasi sa'yo ito, Kirby. Sa pangalan ng pamilya natin, sa yaman, sa karangalan. Bumigat ang hangin sa dining area. Tumigil sa pagkilos si Kirby. Nanginig ang daliri niya na may hawak sa baso. Anong ibig sabihin niyo, Lolo? Nagtatinginan ang mag-asawa. Kung hindi ka pa rin magpapakasal o mag-aanak sa loob ng 2 taon, Kirby, maaaring ilipat ang pamumuno ng kumpanya sa isa sa mga pinsan mong babae. Pwede kaming gumawa ng legal adjustment. Kami pa rin ang may kontrol sa board. At oo, alam naming ikaw ang pinakamagaling sa mga apo. Pero kapag talagang walang tagapagmana, walang karapatang humawak ng yaman. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kirby. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, iniukit niya ang buong buhay niya sa pagpapatakbo ng kumpanyang iyon. Sa lahat ng apo, siya ang pinakamasipag. Siya ang unang pumasok sa office at huling umuuwi. Wala siyang ibang buhay kundi Salvania Holdings. At ngayon, dahil lang wala pa siyang anak, pwede palang mawala pa ang lahat. Lolo, Lola, sa tingin ko hindi ito patas. Fairness is not the point. Legacy ang punto rito. At kung ayaw mong kumilos, kami ang kikilos para sa'yo. Pasensya na po. Kailangan ko ng hangin. Lumabas siya sa veranda. Gusto niyang hindi muna maging CEO. Sumunod si Don Feliciano sa veranda. Umupo sa isang upuang ratan na katabi ni Kirby. Kirby, ayokong pilitin ka. Pero tandaan mo, ang pangalan natin, hindi yan basta-bastang nakuha. Pinaghirapan, pinangalanan ng dugo at pawis. Kung may mawawala man, hindi lang yaman ang mawawala, kundi respeto. Napakagatlabi si Kirby. At ano naman po ang respeto kung pipilitin ako na magmahal? Hindi ka namin pinipilit magmahal, pero kailangan mong magmahal. Baka kasi nasa harapan mo na pala, di mo pa pinapansin. Natahimik si Kirby at sa puntong iyon, hindi niya maiwasang maalala ang isang babaeng hindi niya kailanman inakalang iisipin niya sa ganitong klaseng usapan. Si Wina, yung babae na palaging nagbibigay ng kape sa kanya, may biro at palaging nakangiti. Yung babaeng binubuhay ang tahimik niyang opisina. At ngayong binabanggit ng lolo niya ang posibilidad ng isang babaeng nasa harapan lang, hindi maalis sa isip niya ang mata ni Wina kapag tinititigan niya ito. Wina. Bulong niya sa sarili, napatingin ang lolo niya. Ano yon? Wala po.
Huwag mong hayaan na ang buhay mo ay puro trabaho lang. Kung gusto mong manatili sa lugar mo ngayon, baka kailangan mo rin kaming sundin sa pagkakataon na ito. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi kinontra ni Kirby ang sinabi ng lolo niya. Kasi sa unang beses din ay may naisip siyang paraan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Wina. Kahit puyat kakaisip kagabi, pilit pa rin siyang nagbihis ng maayos. Kalma, Wina. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang buhok sa salamin ng comfort room. Huwag assuming. Kung sweet siya kagabi, baka nandala lang siya. Pero kahit na anong pilit niya na maging kalmado, hindi pa rin niya napigilang tumingin sa cellphone niya every 10 minutes na baka magme-message ulit si Kirby sa kanya. Pero wala, kaya naman pumasok na siya sa office ni Kirby at kumatok. Come in. Malamig na boses ni Kirby. Pumasok si Wina, maayos ang postura at hawak ang tray ng kape. Sir, here's your… Good morning. Sabay ngiti ni Kirby. Good morning din po. Nakangiting sabi ni Wina at nilalapag ang tray sa mesa. Mukhang nakarecover na kayo sa stress kahapon, sir. Ikaw, okay ka lang ba kagabi? Wala bang nanakit sa'yo? Wala naman po. Sure ka? Lumapit si Kirby, tumayo mula sa kanyang upuan at nilapitan si Wina hanggang sa halos magdikit na nga sila. Baka may pasa ka rito. Sabay turo niya sa noo ni Wina. Para-paraan sir ayaw aminin na gusto rin ako. Asus! Wika ni Wina sa isipan niya. Wala naman po akong bukol sir. Natatawang saad niya pero kabado. Pero parang may iniisip ka. Normal lang po siguro. Marami lang iniisip sa work. Work? Or ako? Excuse me? Wala. Tanong lang. Ngiting sabi ni Kirby. Sir, baka kailangan niyo pong magbawas ng sugar sa kape niyo kasi sumobra ka yata sa sweetness ngayon na. Biro niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Pero lalo pang lumapit si Kirby. Napaatras naman si Wina hanggang sa sumandal na nga sa mesa ang likuran niya. Ano bang nalagay mo sa kape ko kahapon? Bakit hanggang ngayon, di ka pa rin matanggal sa isip ko? Sir… Kagabi, hindi ako makatulog. Dagdag pa nito habang nakatingin sa mga labi ni Wilma. Hindi dahil sa quarterly report. Hindi dahil sa dinner, kundi dahil sa'yo. Napasinghap si Wina. Hindi na siya makagalaw. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo. Ano bang meron ka? Tanong ni Kirby, pabulong habang ang isang kamay ay nakapatong na sa gilid ng mesa, malapit sa bewang ni Wina. Bakit pag tumawa ka, parang gusto kong ulit-ulitin kahit bad joke yung sinabi mo? Maganda po kasi ako, sabi ng nanay ko. Maganda? Sagot nito, mas lalo pang lumapit. Hindi lang maganda, Wina. Delikado ka. Diyos ko, ang landi ni sir ngayon. Sabi ni Wina sa isip habang kagat ang labi. Baka makagat ko ang labi mo kapag hindi ka tumigil. Saka kakagat riyan. Napalunok si Wina at umiwas ng tingin. Pagak namang natawa si Kirby. Wina. Bulong ni Kirby. Halos 1 pulgada na lang ang layo nila ni Wina. May tanong ako. Ano po yun? Pwede bang mag-break ka sa work ngayon? Kailangan niyo po ba ng excuse letter mula sa akin, sir? Hindi. Kailangan ko lang ng sagot mo. Kung willing kang samahan ako. Napasinghap si Wina. Lunch date? Kung ikaw ang kasama, date na rin siguro. Nag-init ang pisngi ni Wina. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Hindi niya alam kung paano siya tatayo nang hindi nanginginig ang tuhod niya.
Ano pong meron? Tanong ni Wina, kinakabahan pero kilig na kilig. Ngumisi si Kirby at hinawakan ang labi ni Wilma. Hinaplos ito ni Kirby. Samahan mo lang ako. Kakain lang tayo. Pero kapag hindi ka tumigil kulitin ako, magdamag tayo maghahalikan. Sabay atras niya. Si Wina naman ay halos hindi na makahinga. Mas masarap pa maghalikan magdamag. Basta ikaw, Kirby. At ngumiti si Wina habang kagat ang labi. Hindi niya alam kung anong nagbago sa boss niyang si Kirby. Pero isa lang ang malinaw kay Wina. Sinasabayan ni Kirby ang kalandian niya. Nung tanghali ay sabay ngang nag-lunch sina Kirby at Wilma. At dahil doon, napag-usapan silang dalawa sa opisina. Pero pareho silang walang pakialam. Hindi maitago ni Wina ang kilig na nararamdaman niya. Hanggang sa pag-uwi dahil napaka-sweet at maasikaso sa kanya ni Kirby. Pero ayaw ni Wina mag-assume pero pwedeng maging delusional. Kaya naman hinayaan niya lalo ang sarili na mahulog lalo kay Kirby. Ilang araw ang lumipas, unti-unting nagiging close sina Wina at Kirby sa bawat isa. Hanggang isang araw, kinausap na ni Kirby si Wina ng seryoso. Tahimik lang ang dalaga habang nag-aayos ng mga dokumentong dapat pirmahan ni Kirby. Simula nang mas maging sweet at malambing si Kirby, parang nawawala na si Wina sa kanyang sarili. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa binata kung tinatawag siya nito sa opisina. She had always admired Kirby. Ang pagkaprofesional nito, ang galing nito na mamuno at oo, itsura ni Kirby na napakagwapo. Wina. Tawag ni Kirby habang nilalaglag ang ballpen sa mesa. Come here. Mabilis na tumayo si Wina, dala ang folder. Yes, sir. Ngumiti si Kirby, mapang-akit. Drop the sir. Just Kirby. Ani Kirby habang nakasandal sa swivel chair. We're not in a meeting. Okay, Kirby. Good girl. Bumilis ang pintig ng puso ni Wina sa narinig pero pinilit nito na panatilihin ang profesional na tono. Nadala ko na po ang contract. Inabot ni Kirby ang folder pero hindi nito agad binuksan. Bagkus, tinapik-tapik niya iyon habang pinagmamasdan si Wina mula ulo hanggang paa. Have a seat. Umupo naman si Wina, tahimik pa rin, pero nanlalamig ang palad habang nakapatong sa kanyang lap. Pakiramdam niya ay may sasabihin si Kirby na seryoso. I've been thinking. Panimula nito habang pinaglalaruan ang ballpen niya. Wina, ilang taon ka na ulit? 25. Perfect. At single ka pa rin, di ba? Hahayaan ko bang landiin mo ako, sir, kung di na ako single? Pagak na natawa si Kirby. Kagat-labi lang naman si Wina para mapatingin si Kirby sa kanyang labi. Baka yung labi mo ay talagang makagat ko na. Stop biting your lips. Agad na sumunod ang dalaga para mapangisi si Kirby. Umikot ang binata sa upuan niya. Umayos ng upo sa katumitig sa dalaga. May sasabihin ako at gusto ko. Kahit na gaano siya ka-weird, pakinggan mo muna hanggang dulo, okay? Sige. Huminga ng malalim si Kirby. Alam mo na siguro na ako lang ang lalaking apo sa pamilya namin. Lahat ng pressure na binigay ng next generation nasa balikat ko. At kung di ako magkakaanak, may posibilidad na mawala sa akin ang posisyon ko. Pati ang mana. Ha? Grabe naman yun. Pinaghirapan mo kaya lahat ng ito. Exactly. Kaya't may naisip akong plano. Gusto ko ng anak. Pero ayoko ng commitment. Ayoko ng kasal. So, you're thinking of surrogacy? Not exactly. Gusto ko ng sariling dugo. At gusto ko sana ikaw. Ha?
Wina, you're smart, responsible and healthy. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan kundi ikaw. At higit sa lahat, pinapantasyo mo ako, hindi ba? Natigilan si Wina. Hindi niya alam kung mahihiya siya o kikiligin. Matagal ko nang alam na gusto mo ako. Kaya sinubukan ko rin ang sarili ko na mapalapit sa'yo. At dahil doon, ikaw na napili ko. Ano bang ibig mong sabihin? I'll give you 10 million pesos in exchange for carrying my child. Pero walang tayo. You live comfortably. Lahat ng medical needs sasagutin ko. After mong mga anak, tapos na ang deal. The child will be mine. Kirby, seryoso ka? Never been more serious. Pwede bang mag-isip muna ako? Tanong ni Wina sa kamarahang tumayo. Of course. Sagot ni Kirby, pero bago siya makalayo, hinawakan ni Kirby ang pulso niya. Pero Wina, just imagine our child. Pretty like you. Smart like me. Natigilan ang babae, napalunok at namumula ang mga pisngi. Or maybe, pretty like both of us. Dagdag pa niya sabay kindat sa dalaga. Kinagabihan nung araw ding iyon, nasa lamesa si Wina habang nakatingin sa kawalan. Nasa harapan niya ang pagkain na niluto ng ina niya. Anak, hindi mo man lang ito tinikman. Paborito mo yan, di ba? Ma, may sasabihin ako, pero huwag kang magalit ah. Wina, hindi kita pinalaki para matakot magsabi. Ano yun? Yung boss ko, si Kirby, inalok niya ako na magbuntis. Bumagsak ang tinidor ng kanyang ina sa lamesa. Ha? Huwag ka muna mag-react. Inalok niya ako, pero walang commitment para lang magkaroon siya ng anak. Tapos babayaran niya ako. 10 million, ma. Tumahimik muna ang ina niya ng matagal. Seryoso siya? Sobrang seryoso. At ma, ewan ko. Parang gusto ko. Parang ito na yung sign. Anak, alam mo bang delikado ito? Oo, ma. Pero alam mo naman na matagal ko na siyang gusto. Kung papayag ka riyan, anak, siguraduhin mo na hindi ka masasaktan. Kasi kahit na gaano kalaki ang pera, hindi yan pwedeng ipanghilom sa pusong durog. Alam ko, ma. Pero kaya ko. Kakayanin ko. Makalipas ang 2 araw na pag-iisip ni Wina, nakapagdesisyon na siya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sumugod siya sa office ni Kirby at kalmado. Pagbukas ni Wina ng pinto, agad siyang sinulyapan ng lalaki. Yes. Lumapit si Wina, diretso ang tingin. Puwapayag na ako. Hindi makapaniwala ang lalaki. Napatingin siya kay Wina sa kumpiyansa nito, sa tapang na hindi niya inaasahan. Sigurado ka? Pero may kondisyon ako. Sige, baby. Namula si Wina at bahagyang napayuko pero agad tumindig ng maayos. Kapag nanganak na ako, wala kang karapatang saktan ako. Emotionally, mentally or physically. Kapag naramdaman kong ginagamit mo lang ako, lalayas ako. Dala ang bata. Saglit na katahimikan ang namutawi. Seryoso si Wina. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang tumaas ang respeto sa kanya ni Kirby. Deal. Pero sa ngayon, simulan na natin ang arrangement. Lumapit si Kirby kay Wina, dinampi ang daliri sa pisngi nito. Practice muna. Bulong nito sabay ngiting demonyo. Napakagatlabi si Wina, pero hindi na siya umurong. Gago ka talaga. Mahinang bulong nito, pero hindi siya umaatras. Pero game ka? Game na game. Kinabukasan, matapos tanggapin ni Wina ang alok ni Kirby, maaga siyang sinundo ng binata gamit ang kanyang itim na luxury car.
Tahimik lang si Wina sa buong biyahe. Ngunit sa loob-loob niya ay may mga paru-parong kumakawala sa kanyang sikmura. Hindi niya maipaliwanag ang kaba, kilig at hiya. Pumayag siya, oo, pero hindi niya inakala na ganito kabilis ang susunod. Ready ka na ba? Tanong ni Kirby habang binubuksan ang pinto ng kanilang magiging kondo. Napatingin si Wina sa kanya. Mula sa suot nitong puting polo na bahagyang nakabukas sa bandang dibdib hanggang sa pabango nito. Oo naman. Pumasok sila sa loob ng kondo. Moderno ang loob, malinis at elegante. May malaking couch sa gitna, wine rack sa gilid at isang king-size bed na kita mula sa half-glass divider. Upo ka muna. Gusto mo ba ng wine? Alok nito habang tinatanggal ang relo niya. Kahit juice lang. Nahihiyang sagot nito. Napangisi si Kirby. Juice? Seryoso ka ba talaga sa gagawin natin? O baka mag-back out ka? Baka napipilitan ka lang. Gusto ko bukal sa loob. Nilapitan ni Kirby si Wina at tumayo sa harapan nito. Nakatingin pababa sa kanya. Tuloy tayo, di ba? Tumango si Kirby pero hindi na muna siya umalis sa pagkakatayo roon. Sa halip, itinutok ni Kirby ang mga mata kay Wina na para bang ito ay pinag-aaralan. Nakasuot ka ng floral dress. Mainihin, pero may tinatago. Para bang sinadya mong pag-initin ako. Bulong niya, mababa ang boses. Namula naman ang dalaga. Ha? Hindi naman. Lumapit sa kanya si Kirby. Umupo sa tabi ng dalaga. Alam mo ba, matagal na kitang gustong tikman. Napatigil si Wina. Hindi siya makatingin kay Kirby. Napansin iyon ng binata, kaya hinaplos niya ang buhok ni Wina. Hinawi ito patungo sa likod ng tenga niya. Shh! Relax ka lang. Gusto ko maging komportable ka. Kinuha ni Kirby ang remote ng aircon at tinaasan ang lamig. Baka giniginaw ka. Maalaga ako. Ayoko isipin mo na ginagamit lang kita. Kahit na unconventional ito. Napatingin si Wina kay Kirby. Nginitaan siya ng binata. Hindi iyong ngiting seryoso gaya sa opisina, kundi yung ngiti na parang sinasadya siyang paibigin. Gusto mo bang magsimula na? O gusto mo na muna manood ng movie? Kumain ng snacks at kiligin muna ng kaunti. Malambing niyang tanong. Nagulat si Wina. Ha? Akala ko ba diretso na tayo? Pwede naman. Pero gusto ko munang malaman kung talagang okay ka. Gusto ko ng koneksyon natin kahit paano. At kung sa tingin mo wala akong pake, nagkakamali ka. Hinawakan ni Kirby ang kamay ni Wina. Parang sinilaban ang pisngi ni Wina. Nakatitig lang siya sa pagkakahawak ng kanilang kamay. Kirby, bakit parang ang sweet mo ngayon? Huwag mong sabihin na ayaw mo. Pabulong na sagot ni Kirby habang dinadampi ang kanyang hindalaki sa palad ni Wina. Hindi na nakasagot pa ang dalaga. Sa halip, naramdaman na lang niyang lumapit si Kirby. Ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. At nang dumampi ang labi nito sa gilid ng kanyang labi, halos mapapikit ang dalaga. Kung di mo ako patitigilin, Wina, baka hindi na ako makapagpigil. Paalala nito ngunit ang kamay niya ay humahaplos na sa tagiliran ng dalaga. Nang hindi tumutol si Wina, tinuloy ni Kirby ang halik. Masuyo, banayad at nanghina agad si Wina. Hinawakan siya ni Kirby sa batok. Dahan-dahan siyang inihiga sa couch habang hindi binibitawan ang labi niya. Nagpantay ang kanilang mga katawan. Ramdam ni Wina ang matigas na dibdib ni Kirby sa kanyang ibabaw. Hinimas ni Kirby ang braso ni Wina, tapos ang bewang, saka huminto.
Okay ka pa ba? Tumango si Wina. Good girl. Anito sabay halik muli kay Wina. Ngayon ay mas lumalim, mas mapangahas. At doon na tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa na pareho nilang gustong-gusto. Makalipas ang ilang oras, nakahiga na sila sa kama. Suot na ni Wina ang isa sa mga oversized shirt ni Kirby. Nakatagilid siya, nakatalikod sa lalaki. Pero naramdaman niya na may mainit na bisig na yumakap sa kanya mula sa likod. Gusto mo ba ng late dinner mamaya? Tanong niya habang inaamoy ang buhok ni Wina. Ha? Kakain pa tayo? Tanong nito habang hindi siya makatingin. Oo naman. You did well tonight. Deserve mo ng reward. Tumawa si Kirby at hinagod ang tiyan ni Wina. Napapikit ang dalaga. Hindi siya sanay sa ganito. Akala niya tapos na agad-agad. Akala niya aalis na si Kirby at babalik lang kapag kailangan. Pero heto siya, yakap si Wina ni Kirby. Tinatanong kung gutom siya at may halong kalambingan. Kirby. Ano yun? Salamat. Akala ko kasi magiging awkward. Nagulat ka ano? Hindi ko kasi matiis na parang transaksyon lang ito. Gusto ko naman na may kaunting lambingan. Kahit wala tayong label, wala namang mawawala. Akala ko seryoso ka lang palagi. Wina, kasi iba ka. Ibang-iba ka. Tahimik ka, pero palaban. Matalino, masipag, at nakakagigil. Aniya habang hinahaplos ang buhok ni Wina. Flirty ka pala talaga kapag hindi nasa opisina. Sabay kurot niya sa braso ni Kirby. Akin ka ngayon, hindi ba? Bulong niya sa tenga ni Wina. Kaya ako ang bahala sa'yo. Simula ngayon, aalagaan kita. At muli na naman na may nangyari sa kanila. Parang talagang naninigurado si Kirby na dapat mabuntis agad si Wina. Kinabukasan, tahimik ang buong condo unit maliban sa banayad na tunog ng jazz music na nagmumula sa speakers sa sala. Kakatapos lang ng isang gabing mainit. Ngunit ngayon, kakaibang lamig ang bumalot sa katawan ni Wina habang nakahiga sa malambot na kama. Wala siyang suot na kahit na ano, liban sa puting kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Hawak ang hininga niya. Para bang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari kagabi. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, mabilis siyang pumikit. Nagpanggap na tulog. Ngunit hindi siya handa sa susunod na mangyayari. Wina. Tawag sa kanya ni Kirby. Bumalis ang tibok ng puso niya. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang naupo na si Kirby sa gilid ng kama. Bahagyang lumubog ang kutson. Alam kong gising ka na. Bulong nito. Hindi na nga siya umarte pa. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at sinalubong ang madilim na titig ng lalaki na pinili niyang pagbigyan ng kanyang virginity. Hi. Ngumiti si Kirby. Kumusta pakiramdam mo? Tanong nito habang inilalapit ang isang tray ng pagkain sa bedside table. May lugaw, juice at sliced apples na maayos ang pagkakaayos. Napakunot ang noo ni Wina. Nagluto ka? Hindi ako ganun kagaling. Pero sinubukan ko para sa'yo. Wow, maalagang boss ka pala. Hindi lang boss ngayon, hindi ba? Sagot nito habang marahang inaayos ang buhok ni Wina. Seryoso ang tingin. But seriously, if you're not feeling well, huwag ka na munang pumasok bukas. Kirby, okay lang ako. Hindi mo kailangang... Wina, kasunduan man to. Hindi ibig sabihin nun na wala akong pakialam sa'yo. Gaya ng sabi ko kagabi.
Kinuha ni Kirby ang maliit na bowl ng lugaw at sinubuan si Wina. Uy, kaya ko naman. Tanggi niya, saka namumula na ang pisngi. Alam ko, pero gusto kong alagaan ka. Pumayag ka sa plano ko. Least I can do is to make sure you're okay after. Tahimik lang si Wina habang hinahayaan ang lalaking mahalay niyang pinangarap lang noon na maging more than a boss. Ngayon ay sinusubuan siya habang nasa kama nito. Hubad pa sa ilalim ng kumot. Lahat parang panaginip. Ikaw, kamusta ka? Worried. Ayokong isipin mo na pinagsisihan ko to. Na ginawa lang kita para sa layunin ko. Hindi ako ganyang klaseng lalaki. Tumango si Wina. Ginungoya ang pagkain habang pinagmamasdan ang mukha ni Kirby. Magulo pa rin ang pakiramdam ni Wina. Hindi niya alam kung alin ba sa mga nararamdaman niya ang dapat niyang paniwalaan. Ang kilig, ang kaba, o ang takot na baka isang araw mawala ang lahat ng ito. Hindi ako nagsisisi, Kirby. Alam kong alam mo yan. Alam ko, pero gusto kong marinig mula sa'yo. Hindi ako napilitan lang. Hindi mo ako ginamit. Ginusto ko to. Ginusto kita, Kirby. Tahimik si Kirby, pero dahan-dahan niyang nilapag ang bowl sa gilid. Saka inilapit ang muka kay Wina. Dumampi ang kanyang labi sa noo ng dalaga. Salamat. Napapikit si Wina at palihim na napangiti. Mamaya, pa-check up tayo. Ha? Check up? Grabe, may ganun na kaagad. Of course. We need to make sure everything is okay. Kirby. Ayoko lang ipagwalang bahala ang health mo. Lalo na ngayon. Wina, alam kong simula pa lang ito. Pero gusto ko na maging maayos ang lahat. Walang palpak. Hindi na nakapagsalita si Wina. Naramdaman na lang niyang bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kabog ng puso niya na tila hindi sanay sa ganitong uri ng lambing mula sa lalaki na matagal niyang sinulyapan sa tuwing dumadaan sa harapan ng mesa niya sa opisina. Ilang sandali pa ay lumapit si Kirby. Hinalikan si Wina sa pisngi. Matulog ka ulit after mong kumain. Ako nang bahala sa office. Hindi, sasama ako sa'yo. Ngumiti si Kirby. Tignan natin. Pero kung ako ang masusunod, dito ka lang. At mamaya check up. Remember? Napangiwi si Wina pero halatang kinikilig pa rin. Bossy ka pala kapag off-duty. Hindi ako bossy. Sweet ako. Sagot nito sabay kindat. Napatawa naman si Wina. Hindi man iyon perpektong simula pero mukhang may pag-asa itong maging tunay. At sa pagkakataong iyon, isang tanong lang ang gumugulo sa isip ni Wina. May pag-asa kayang maging totoo ang lahat? Mamahalin din ba niya ako? Kagaya ng pagmamahal niya sa anak namin? Tanong niya sa isipan. Ilang buwan ang lumipas, madalas nang magkasama sina Wina at Kirby sa kondo ng binata. At patuloy pa rin na madalas na may mangyari sa kanilang dalawa. At habang patagal na patagal silang magkasamang dalawa, mas lumalalim ang nararamdaman ni Wina para kay Kirby. Masaya si Wina na kasama ang lalaki kahit wala pang kasiguraduhan kung mamahalin din ba siya ni Kirby pabalik. Hindi mapakali si Kirby habang nakaupo sa kanyang opisina. Parang ilang taon ang lumipas mula noong huli silang magkita ni Wina ng matagal. Kaninang umaga lang ay nagpa-check up ulit si Wina sa isang private clinic at sabi ng dalaga maghihintay pa raw siya ng results bago bumalik sa office. Pero ngayon, 2:00 na ng hapon at kanina pa tumitingin si Kirby sa pinto ng opisina niya na para bang inaasahan na darating ang isang balita na magpapabago sa lahat. Hindi siya mapalagay. Dumaan ang ilang minuto, 10, 15, hanggang sa marinig ni Kirby ang pamilyar na katok. Kirby,
Mahina ang boses ni Wina nang buksan ang pinto. May hawak itong brown envelope at bahagyang namumula ang pisngi. Agad na tumayo si Kirby, parang nawala ang bigat ng kanyang katawan. Wina. Agad niyang nilapitan si Wina. Pinigilan ng sarili na hawakan ang balikat nito. Ano? Wina looked at him. His eyes were glimmering. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Positive. Mahina pero malinaw na saad niya, sabay abot ng envelope. Buntis ako. Parang huminto ang mundo ni Kirby. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang hindi totoo. Buntis ka talaga? Yes, Kirby. 1 month and 2 weeks na, sabi ng OB. Hindi na nakatiis si Kirby. Mabilis niyang niyakap si Wina. Hindi ito inaasahan ng dalaga, kaya't nanlaki ang mata niya. Pero hindi rin siya tumutol. Mabango si Kirby. Ramdam ni Wina ang excitement at tuwa sa lalaki. My gosh, Wina. Gusto kong sumigaw. Tawa ni Kirby habang nakayakap pa rin kay Wina. I can't believe this. Masaya ako na masaya ka. Bumitiw si Kirby mula sa pagkakayakap pero hindi binitawan ang mga kamay ni Wina. You have no idea how much this means to me. As in, sobra. Ngayon pa lang pakiramdam ko. Nabunutan na ako ng tinik sa dibdib. Finally. Masaya din ako, sir. Salamat sa tiwala. Ay, sir na naman. Nakangising saway nito. Kirby lang, please. Especially ngayon. I mean, buntis ka na sa anak natin. I think that qualifies you to call me something a bit less formal. Okay, Kirby. Oh, maupo ka muna. Alok niya habang inakay si Wina patungo sa may sofa. Do you want water? Juice? Gatas? Grabe ka naman. Parang ilang buwan na agad ako ah. Siyempre, dapat maaga pa lang. Maalaga na ako. Aniya, sabay abot ng bottled water sa mini fridge. Hindi ako papayag. Napabayaan ka, Wina. Promise ko yan. Tahimik si Wina habang pinagmamasdan niya si Kirby. Hindi niya inaasahan na ganito kagalak ang binata. Oo, iniisip ni Wina na matutuwa si Kirby pero hindi niya inaasahan na halos lumundag na ito sa tuwa kanina. Wina. Seryoso na ang boses ni Kirby pag-upo niyang muli sa tabi ni Wina. Alam kong may kasunduan tayo na walang commitment pero gusto kong klaruhin na kahit walang label, I'll be here every step of the way. Sa checkups, sa cravings mo, sa mood swings, sa lahat. Gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Kirby, wala ka nang dapat alalahanin. Kahit sa bahay mo, ipaparenovate ko kung gusto mo. Or mas okay siguro kung sa kondo ka na muna para mabantayan kita palagi. Okay lang ba talaga? Of course. In fact, hinalungkat ni Kirby ang bulsa ng pantalon niya at nilabas ang isang maliit na keycard. ito yung ekstrang susi ng kondo ko. Talagang pwede ka nang mag-move kahit na ngayong linggo. Kahit may separate room ka. Pero syempre, kung gusto mo naman kasama ako sa master's bedroom. Kirby! Singhal ni Wina sabay hampas sa braso nito. Joke lang. Pero seryoso. Gusto ko na safe ka. Gusto ko masaya ka. Gusto ko rin na komportable ka habang dinadala mo ang anak natin. Napaisip si Wina. Sa dami ng babaeng pwedeng alokin ni Kirby ng ganitong proposal, bakit siya pa? Kirby, bakit ako? Hindi ko pa rin maintindihan eh. Mas maraming mas bagay sa'yo. Mas maganda. Mas sophisticated. Wina. Hinawakan nito ang baba ni Wina at nagtama ang kanilang mga mata. Ikaw ang pinili ko. Dahil pinagkakatiwalaan kita. Alam kong matalino ka. Disente ka.
at hindi ka mapagsamantala. At kung ako lang tatanungin, you're more than enough. Saka, matagal na kitang pinagmamasdan, Wina. Napapansin ko rin na papansin ka sa akin noon. Simula pa lang. Pero ngayon, hindi na lang ito ulibog Iba na. Hindi nakasagot si Wina. Sa halip ay iniwas niya ang tingin. Namumula siya. Uy, huwag kang mailang. Sinasabi ko lang yung totoo. I'm not going to pretend. Napatitig si Wina sa kanya. Sa likod ng matapang na mukha ni Kirby, nakita ni Wina ang sincerity. Ang takot na baka mawala ang karangyaan, oo, pero higit sa lahat, nakita niya ang isang lalaking gustong magmahal at magpakaresponsable. Mahirap man, susubukan ko, Kirby. Pero ngayon gusto kong mapanatili muna na magaan ito at maayos ito. Of course, walang pressure. Isa lang ang importante ngayon, buntis ka at magiging ama na ako. At sa sobrang tuwa ni Kirby, bigla siyang tumayo at sumigaw. Yes, Wina. Magiging daddy na ako. Kirby, baka marinig tayo sa labas. Eh di marinig nila. Wala akong pakialam. Sigaw nito, tawa pa rin ng tawa. Sumigaw siya ng sa wakas, meron na rin siyang tagapagmana. Tumayo si Kirby. Kinuha niya ang phone at nag-selfie sila ni Wina kahit na anong tanggi nito. Teka, bakit mo kukunin? Memory to, Wina. Unang araw na nalaman kong buntis ka. First official photo natin bilang magiging mommy and daddy. Pagkatapos ng picture, tahimik silang nagkatinginan. Thank you, Wina. Bulong niya. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin to. At sa sandaling iyon, kahit wala silang label, kahit may kasunduan lang sila, pareho nilang alam na may isang bagay na unti-unti nang umuusbong. At hindi na iyon bastang kasunduan lang. Ilang araw ang lumipas, sobrang maalaga ni Kirby kay Wina. Natatawa na nga lang si Wina dahil mas praning pa si Kirby kaysa sa kanya. Pero napapangiti na lang din si Wina at hinahayaan si Kirby na alagaan siya. Umaga, kausap ni Kirby ang kanyang ina sa kabilang linya. Kirby anak, handa na ang lahat. Nasa dining area na kami ng mga lolo at lola mo. Bungad ng ina niya mula sa kabilang linya. On the way na kami, ma. Sagot nito habang pasimpleng tumitingin kay Wina na nakaupo sa kanyang tabi sa loob ng kotse. Nakasuot si Wina ng simpleng long dress, puting may bulaklak na disenyo. Pero litaw pa rin ang natural niyang ganda. Maaliwalas ang muka, may kaunting kaba sa mga mata. Kailangan ko ba talagang pumunta? Gusto kitang ipakilala. Sagot ni Kirby, seryoso pero may ngiti. You're carrying my child. You deserve to be introduced properly. Napalunok si Wina. Kahit wala pa silang relasyon, kahit malinaw ang kasunduan nila, pera ang kapalit ng pagbubuntis, hindi ni Wina mapigilan ang kilig. Lalo na at ngayon, parang proud si Kirby sa kanya. Pagkababa nila ng kotse, agad silang sinalubong ng butler. Hawak ni Kirby ang likod ni Wina habang sila ay naglalakad. Ramdam ni Wina ang magaan ngunit protektibong kilos ni Kirby. Pagdating nila sa veranda, agad na bumungad ang mga lolo at lola ni Kirby. Malalakas pa ang mga boses ng mga ito kahit pa idadot-senta na ang dalawa. May kasamang tiyuhin, tiya at nanay mismo ni Kirby. Ay anak, dumating na rin kayo! Sigaw ni Lola Clarita, ang lola sa ina ni Kirby, habang patakbong nilapitan ang apo. Ito na ba yung sinasabi mong future mommy ng magiging apo namin? Po, medyo nabigla si Wina pero mabilis na ngumiti. Lola Clarita, si Wina. She is carrying my child. Formal ngunit malambing na sambit ni Kirby sabay tingin kay Wina.
future mommy po ng apo nyo. Napangiti si Wina at agad namang lumapit si Lola Clarita. Ang ganda-ganda mo naman, iha. At mukhang masayahin ka. Halika nga rito. Sabay yakap niya sa dalaga. Nawala ang kaba sa dibdib ng babae. Ang yakap na yon ay parang yakap ng sarili niyang lola. Kamusta ka, iha? Anong gusto mong kainin? May pinaglilihian ka na ba? Lola, wala pa naman po. Pero salamat po. Napansin ni Kirby kung paano agad napalagay ang loob ni Wina sa mga lolo at lola niya. Dumating din ang lola at lolo ni Kirby sa side ng kanyang ama, kung saan ito ang mga humihiling ng anak kay Kirby. Tuwang-tuwa ang mga ito at agad na natuwa kay Wina. Sa loob-loob ni Kirby, hindi siya makapaniwala. Akala niya magiging awkward ang tagpo, pero hindi. Hindi niya inaasahan na si Wina ay gustong-gusto ng kanyang pamilya. Kirby! Sambit ni Don Feliciano, sabay tango sa apo. Ang ganda ng napili mong ina ng magiging apo namin. Mabuti na lang at may balak ka na palang sumunod sa yapak ng iyong ama. Well, ayoko naman pong mawalan kayo ng tagapagmana. Hindi lang tagapagmana, anak. Gusto rin namin makilala ang magiging ina ng bata. Sambit ng ina ni Kirby, sabay ngiti kay Wina. Napakasimple mo, iha, at may mabuting puso. Salamat po, ma'am. Sabay angat ng tingin ni Wina, ngunit agad inayos ang sarili. Ay, sorry, dapat po pala, tita. Aba, kahit mama na lang ang itawag mo, mas okay pa yon, iha. Namula ang pisngi ni Wina. Si Kirby naman, hindi mapigilang matawa. Hindi pa naman tayo kasal, pero mukhang pasado ko na agad sa kanila. Bulong niya kay Wina. Ewan ko sa'yo, hindi mo kasi sinabi na sobrang bait pala ng pamilya mo. Gusto mo pala ng warning? Umikot pa ang usapan sa hapagkainan. Tinanong si Wina kung saan siya nag-aral, anong mga hilig niya, at kung kumusta ang kalusugan niya ngayon. Nakailang beses pang nilagyan ni Kirby ng ulam ang plato niya, bagay na napansin ng lahat. Grabe, apo! Kung di kita kilala, iisipin kong in love ka na sa babaeng iyan. Hindi lang yan. Mukhang hindi lang anak ang balak gawin ni Kirby. Hey! Biglang sabi niya, bahagyang namula ang tenga. Let's not assume things. Kasunduan lang to. Pero I'll make sure, aalagaan ko si Wina habang nagbubuntis siya. Aba, kung ganyan ka mag-alaga, baka hindi ka na makawala riyan, apo. Sabi ng kanyang lola Clarita na may kislap sa mata. Nagtawanan ang buong pamilya, habang si Wina ay halos hindi makatingin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan, pero higit sa lahat, kinikilig siya sobra. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na sina Wina at Kirby sa lahat. Gusto ng mga ito na manatili silang dalawa sa mansyon, pero hindi pumayag si Kirby dahil alam niya na kukulitin lamang si Wina. Magkatabi na silang dalawa na naglalakad patungo sa kotse. Tahimik na muna si Wina hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. Salamat, Kirby. For what? Tanong nito habang inaayos ang jacket ni Wina nang dumaos-dos ito sa balikat niya. Para sa pagpapakilala mo sa akin sa pamilya mo. Hindi mo naman kailangan na gawin yon. Pero gusto kong alam ng pamilya ko kung sino ang magiging ina ng apo nila. At gusto kong maramdaman mo na parte ka na rin ng mundong ito habang dinadala mo ang anak natin. Hindi umimik si Wina, pero ramdam ni Kirby na may something na nagbabago sa kanya at sa nararamdaman niya para kay Wina. Sa loob ng kotse, muling tumingin si Kirby sa dalaga. So, kumusta? Naging madali ba ito para sa'yo?
Mas madali pa sa inaakala ko. Nung una, natatakot ako. Pero ngayong nakita ko kung gaano ka ka-proud at kung gaano kabait yung pamilya mo, parang gusto ko na rin na maging parte na yun, kahit papano. Then stay. Bulong ni Kirby habang tinitignan siya sa mata. Stay hanggang dulo ng kasunduan. At kung sakaling gusto mong tumagal pa, hindi ako tututol. Namula si Wina at bahagyang napangiti. Hindi niya alam kung biro lang iyon o may halong katotohanan. Pero sa ngayon, sapat na ang alaala ng mainit na pagtanggap ng pamilya ni Kirby. Sapat na ang kilig at sayang nararamdaman ni Wina. Ilang buwan ang lumipas, maalaga at maasikaso pa rin si Kirby kay Wina na siyang paunti-unti nang lumalaki ang tiyan. Buwan na rin ang lumipas mula nang unang marinig ng binata ang tibok ng puso ng anak nila sa sinapupunan ni Wina. Simula noon ay para siyang naging ibang tao. Hindi na siya yung istriktong CEO na palaging seryoso at mailap. Sa halip, isa na siyang lalaki na hindi mapakali kapag hindi nakikita si Wina. Mag-aalas 7 na ng gabi nang dumating si Kirby sa kanilang kondo, galing sa isang mahabang meeting. Kanina pa niya nais umuwi dahil nananakit ang likod ni Wina, pero may kinailangan talagang tapusin siya sa opisina. Agad siyang naghubad ng coat, hindi na nagpalit pa ng damit. Dumiretso agad sa kwarto. Maingat niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita si Wina. Nakatagilid habang nakayakap sa pregnancy pillow. Nakapink na oversized shirt at magulo ang buhok. Hindi mapigilan ni Kirby ang ngumiti. Talagang iba na ang dating sa kanya ni Wina. Maingat na lumapit si Kirby at naupo sa gilid ng kama. Wina. Mahinang tawag niya habang hinahaplos ang likod nito. Dumilat ang babae. Medyo nanlalabo pa ang mata. Hoy, kakauwi mo lang? Namiss ko kayo. Sabay halik niya sa noo ni Wina. Masakit pa ba likod mo? Medyo, pero kaya ko pa naman. Kailangan mo ba ng masahe? Baka naman may hidden na agenda ka dyan na Mr. CEO. For now, wala naman. At kinindatan niya si Wina. Ayoko nga, baka mapagod ka. Basta para sa inyo, hindi ako napapagod. Malambing ang tono niya habang marahan niyang minamasahe ang likod ni Wina. Alam mo ba, kahit ilang meetings pa yan, kahit ilang client pang kausapin ko isang araw, kapag nakikita kong safe ka at okay, parang gumagaan na yung pakiramdam ko. Kirby, bulong niya parang may kung anong gumuhit sa puso niya. Bakit? Ba't ganyan ka? Anong ganyan? Yung sobrang bait mo na, sobrang sweet, parang hindi ikaw to ah. Hindi rin ako makapaniwala, pero sa bawat araw na kasama kita, may nagbabago sa akin. Dati, gusto ko lang yung bata, pero ngayon, ikaw na rin. Natigilan si Wina. Huwag kang ganyan. Bakit? Baka kasi ako yung mahulog lalo eh. Eh di sabay tayong mahulog. At hinalikan ni Kirby ang labi ni Wina. Tumugon naman si Wina. Nakapikit ang mga mata. Bumaba ang mga kamay ni Kirby sa tiyan ni Wina at marahang hinaplos. Napangiti naman ang dalaga at hinayaan niyang halikan siya ni Kirby. Kinabukasan, Sabado, si Kirby na ang nagluto ng almusal. Nagising si Wina sa amoy ng sinangag at bacon. Lumabas siya ng silid, hawak ang tiyan niya. Ang bango naman. Good morning, Mommy. Masayang bati ni Kirby habang inaayos ang tray. Breakfast in bed tayo ngayon. Doctor's order. Dapat relax ka lang. Doc? O ikaw lang talaga? Ako nga, pero may lisensya ako ah. Lisensyadong tagapangalaga mo. Ngumiti si Wina.
Natutuwa ang puso niya. Talagang hindi na ito katulad ng dating Kirby na suplado. Ngayon ay parang ang dami na nitong paandar. Inalalayan ni Kirby si Wina patungong sofa. Binigyan ng unan at blanket. Nilapag ang tray sa harapan ni Wina na may sinangag, itlog, bacon, prutas at gatas. Talaga bang seryoso ka sa pagiging maalaga? Anya habang kumakain. Siyempre, mahal ko ang anak natin. At bago pa makapag-react si Wina, bumulong pa si Kirby. At baka pati nanay ng anak ko. Napatingin si Wina sa kanya. Namumula ang mga pisngi. Hindi niya alam kung paano pa magre-react. Natahimik siya, kaya't sinundan ni Kirby ng tawa. Relax ka lang. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo yun. Hindi na nagsalita pa si Wina. Kinain niya ang sinangag niya habang pigil ang kilig. At masaya ang umaga nilang iyon. Alagang-alaga si Wina ni Kirby. Habang lumilipas ang mga araw, naging routine na ni Kirby ang pag-uwi ng maaga, ang pag-alalay kay Wina sa bawat lakad nila, at ang pagiging extra maalaga niya tuwing may nararamdamang kakaiba si Wina. Minsan, habang nagpapahinga sila sa veranda ng kondo, sinulyapan ni Kirby ang dalaga. Naisip mo na ba kung anong gusto mong ipangalan sa baby? Kapag girl, gusto ko Amara. Pag boy, maybe Levi. Pwede. Pero gusto ko Kirby Jr. Pag lalaki. Self-love? Legacy, Wina. Gusto ko may makapagpatuloy sa pangalan ko. Pero hindi lang sa apelyido ko o kumpanya. Gusto ko may parti ako. At kapag kaya pa natin, sundan natin siya. Dapat ang anak natin ay babae at lalaki. Tumahimik muli si Wina, napangiti na lamang. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari na ang mga bagay na hindi niya inakalang mararanasan niya. Bago sila matulog, nilalagay ni Kirby ang kamay niya sa tiyan ni Wina. Biglang gumalaw ang kanilang anak kaya natuwa silang pareho. Wina. Pwede ba kitang tanungin? Ano yun? Kung sakaling gusto kitang alukin ng totoong relasyon, hindi dahil sa bata, hindi dahil sa kasunduan natin. Gusto ko malaman kung may pag-asa. Malambing niyang bulong. Napahinga ng malalim si Wina. Hindi siya agad sumagot. Hindi kita pipilitin. Hindi kita mamadaliin. Dahil alam ko na nagsimula ito sa kasunduan. Pero gusto ko malaman mo, sa bawat araw na lumilipas, hindi lang ang anak natin ang hihintay ko. Ikaw din. Gustong-gusto na kita. Higit pa sa pagkagusto mo sa akin. Hindi nakaimik si Wina, pero may ngiti sa kanyang labi. Gusto niyang kapag nanganak siya, doon sila mag-usap ng maayos ni Kirby. Pero isa lang ang alam ni Wina, mahal na mahal niya si Kirby. Lumipas ang mga linggo, mas nagiging emosyonal ang pagbubuntis ni Wina. Kaya naman work from home na si Kirby dahil hindi niya na kaya pang iwanan si Wina dahil bigla na lamang itong umiiyak at siya ay hinahanap. Habang lumalaki na ang tiyan ni Wina, mas naging maalaga at protective ang lalaki. Pero kahit na ganoon si Kirby kaseryoso sa trabaho at buhay, hindi niya inakala na ang isang simpleng grocery shopping ay magiging isang mini disaster. Ayoko ng normal na grocery. Gusto ko yung sa Korean store. Ani Wina na nakapout at nakaupo sa passenger seat ng kanilang kotse. Napatingin si Kirby mula sa manibela. Di ba't kahapon Japanese cravings mo? Iba na naman ngayon. Buntis ako, bawal kumontra. Napataas kilay si Wina, sabay hawak sa tiyan. Baka bukas, Thai food na gusto mo. Bulong ni Kirby, pero narinig pa rin ni Wina. Kirby! Sabay hampas niya ng banayad sa braso ng lalaki.
Magsama-sama kayong lahat ng Thai, Japanese, Korean sa panaginip mo. Tumingin si Kirby sa kanya. Napangiti ito. Sige na nga lang. Let's go to your Korean grocery kingdom. Mahal na buntis. Inalalayan niya si Wina sa paglalakad hanggang sa makapasok sila sa grocery. Babe, hawakan mo tong basket. Utos ni Wina habang ang kamay ay punong-puno na ng sangyup ingredients. Hala, 6 na pack ng bacon yan ah. Tanong ni Kirby habang buhat ang mabigat na basket. Iba-iba ang flavor, di mo yan maiintindihan. Sagot ni Wina habang may dinadagdag pa ulit. Napaisip si Kirby. Minsan sweet siya sa akin. Tapos gustong-gusto niyang nasa ibabaw niya ako. Ngayon naman, nagagalit. Ay naku, ang buntis ko talaga. Masyado akong pinapahirapan pero nakakatuwa. At ngumiti siya. Napahagalpak ng tawa si Wina at may isang ale sa likod nila na natawa din. Ang sweet naman ng mister mo. Ganyan din yung asawa ko noon nung buntis ako. Tagabuhat ng lahat. Aba, hindi pa ho kami kasal pero malapit na ho yata. Sa dami ng gastos niya sa akin. Napatingin si Kirby sa ale, sabay kindat. Ganoon po talaga kapag in love. Arte. Habang nasa pila sa cashier, Kirby was scrolling on his phone habang si Wina ay may hawak pang chichirya na hindi nila balak bilhin. Kirby, ito pa. Tteokbokki. Hindi ko alam kung paano lutuin pero cute siya tignan. Teka lang, hindi mo pala alam kung paano lutuin pero kukunin mo? Eh di tignan mo sa TikTok. Madali lang yan. At saka ikaw magluluto niyan. Kaya palang laki ng grocery bill natin. Bumibili tayo ng cute na pang-display lang. Napatawa si Wina. Ikaw rin naman, cute rin kaya ako. Hindi ko naman sinabing hindi ah. Tumingin siya kay Wina, seryoso ang muka. Cute ka, lalo na kapag galit. Nagulat si Wina sa naging sagot nito. Napakalandi mo, gusto mo lang makaisa, bawal naman. Bleh. Napahalakhak naman si Kirby. Tuwang-tuwa sa inaasal ni Wina. Pag-uwi sa kondo, nag-aayos na si Kirby ng pinamili nila habang si Wina ay nakaupo at nakangiti. Alam mo ba, Kirbs? Ngayon lang ako nakapamili ng ganito karami na walang guilt. Usually kasi kapag sarili kong pera, pinipili ko pa eh. Pero ngayon, wala akong pake. Sweldo mo kasi. Wow. So ginagatasan mo lang ako? Ganon? Siyempre hindi. Inaalagaan din naman kita, di ba? Pinagluluto kita. Sinisigurado ko na hindi ka late sa meeting mo. True. Pero sa gastos, ngayong buntis ka. Parang mas inaalagaan mo yung Korean cravings mo kaysa sa akin. Tumawa si Wina, sabay hagis ang isang piraso ng seaweed snack sa direksyon ni Kirby. Tumigil ka nga riyan. Maya-maya may kumatok sa pinto, kaya't nagkatinginan ang dalawa. Wala naman tayong bisita, hindi ba? Binuksan niya ang pinto, isang delivery guy. Sir Kirby, may delivery po kayo. Isang cart ng Korean ice cream po. Napakurap si Kirby. Isang cart? Dumungaw si Wina mula sa likod. Oh my gosh! Dumating na! Wait, ikaw nag-order? Oo. Baka kasi maubusan ulit eh. Pre-order yan. Kirby turned to the delivery guy. Iligay mo na lang po riyan. Baka kailangan ko munang kausapin ng mahal kong buntis. Pagkatapos maayos lahat, habang inilalagay ni Kirby ang mga ice cream sa freezer, tumingin siya kay Wina. Ilang buwan nga ulit bago ka manganak? Mga 3 pa. Ay, 3 buwan pang Korean overload food ang pagdadaanan ko. Sabay ng overload sa puso mo dahil sa akin. Overload talaga. Sa gastos, sa saya, sa kaguluhan. Pero? Wala. Masaya lang ako. Kahit medyo baliw ka. Eh di baliw na akong baliw.
Basta masaya ako na ikaw ang kasama ko sa kalokohan ng pagbubuntis ko. Nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos ay pinaghahalikan ni Kirby ang tiyan ni Wina. Nagpatuloy ang masayang buhay ni Kirby at Wina. Hanggang sa dumating na nga ang araw na manganganak na ito. Inis na inis siya at gigil na gigil kay Kirby. Napapasigaw siya habang hawak-hawak ng mahigpit ang kamay ng binata. Okay ka lang ba? Huminga ka lang, Wina. Inihilik-sili lang tayo. Nanginginig niyang utos habang hindi malaman kung saan ilalagay ang kamay niya. Inhale ka dyan! Puwisit ka! Puwisit ka! Ayoko na manganak! Sa'yo tong anak na to, di ba? Dapat ikaw magbuntis! Napasigaw muli si Wina. Pawis na pawis at halos manlambot sa sakit. Iya sa akin yan. Anak natin yan. Sagot nito, pigil ang tawa sa kabila ng tensyon sa buong delivery room. Napaluhod na si Kirby sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang isang kamay ni Wina. Gusto mo ba akong patayin, ha? Nanlilisik ang matang tingin niya habang panay ang ungol. Di pero willing akong mamatay ngayon para sa'yo. Kahit masakit pagkakahawak mo sa kamay ko, okay lang. Basta mailabas mo na yan. Huminga si Wina ng malalim, pinagpapawisan habang patuloy ang kirot. Pero hindi niya mapigilang mapangiti kahit kaunti sa mga biro ni Kirby. Napatingin si Kirby kay Wina. Hinawi ang buhok na dumikit sa mukha ni Wina dahil sa pawis. Alam mo, Wina. Huwag muna ngayon, Kirby. Nandito tayo sa impyerno ngayon. Hindi. Seryoso. Gusto ko lang sabihin na habang buhay pa ako, habang pareho pa tayong may ulirat, mahal na mahal kita. Natigilan si Wina. Kahit sandali, sa gitna ng sakit na nararamdaman niya, dumaan sa utak niya ang mga araw na kasama niya si Kirby. Mula sa pagiging boss na cold at formal hanggang sa mga gabi na bigla na lang siyang hinahatiran ng prutas, binibilihan ng prenatal vitamins at pinagtitimpla ng gatas bago matulog. Mahal? Oo, hindi lang dahil magiging ina ka ng anak ko. Mahal kita, yung totoo. At kahit hindi ito nagsimula sa normal na paraan, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Biglang napaiyak si Wina, hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa sinabi ni Kirby. Ako rin, matagal na kitang gusto kaya nga nilalandi kita. Akala ko crush lang, pero hindi pala. Sa bawat araw na kasama kita, mas lalo akong nahuhulog. Miss Wina, push mo pa! Sigaw ng doktor. Ay, nakakasira naman ng moment yung doktor! Sigaw ni Wina. Nasabay na patawa din kahit nanginginig na. Okay lang yan. Tapos na ang drama. Next scene na. Anak na. Natatawang bulalas niya. Kirby? Yes. Pagkatapos nito, pakakasalan mo ba ako? Teka, ako dapat nang tatanong niyan. Pero yes, kahit ngayon na. Pagkatapos mong itulak niyan, isusunod na natin ang kasal. Napasigaw si Wina, pero hindi na dahil sa inis, kundi sa wakas, nailabas na niya ang pangalawang sanggol. Isang iyak ng bata ang pumuno sa buong delivery room. Tumingin si Kirby kay Wina, halos mapuno ng luha ang mga mata. Ayan ang mga anak natin, ang lumabas sa tiyan mo. Anong ginawa mo? Tayong dalawa ang gumawa, gago. Sagot niya, humihingal pero may ngiti sa labi. Teamwork yan. Dahan-dahang lumapit ang nurse at inabot sa kanila ang sanggol. Napangiti si Kirby, pinipigilan ang luha. Thank you so much, Mommy Wina. Napangiti si Wina nang halikan siya ni Kirby sa noo. Maya-maya pagkatapos asikasuhin ang lahat, tahimik ang kwarto ng ospital. Nakaupo si Kirby sa gilid ng kama. Suot ang simpleng itim na shirt at gray na sweatpants. Wala ang karaniwang tikas ng isang CEO. Sa halip, isang lalaking tatay na. Sa kanyang bisig, maingat niyang hawak ang isa sa kambal.
Sa kabila naman ng kama, nakasandal si Wina habang yakap ang isa pa. May mga mapupusyaw na eye bags sa ilalim ng mga mata ni Wina, ngunit kapansin-pansin ang liwanag sa mukha niya. Pagod pero masaya, may takot pero may tapang. Anong gusto mong ipangalan sa kanila? Mahinang boses na tanong ni Wina habang pinagmamasdan ang anak na dahan-dahang bumubuka ang bibig para humikab. Kirby looked down at the tiny human in his arms, then smiled faintly. I was thinking, Kian, para dito kay kuya. Bagay sa kanya, Kian. And sa kapatid niya, ikaw mamili. Kira. Para naman babagay kay Kian at Kira. Tumango si Kirby. Perfect. Nagkatitigan silang dalawa, parehong hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Iba na to, Kirby. Hindi na ito katulad ng napag-usapan natin noon. Alam ko. Tahimik, seryoso ang mga mata ni Wina at hindi na siya nagbibiro. Hindi na lang ito tungkol sa pera at hindi na rin ito tungkol sa anak na gusto mong maging tagapagmana. Bumuntong hininga si Kirby. Pinagmasdan niya si Kian, saka tumingin muli kay Wina. Tama ka. Then, what is this about, Kirby? Matagal bago nakasagot si Kirby. Ikaw. Ako? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero sa bawat araw na kasama kita, sa bawat haplos mo sa tiyan mo, habang tinitignan kita mula sa malayo, sa bawat ngiti mo, kahit na pagod ka na. Talagang nahulog na yata ako sa'yo. Uwi na. Nagtama ang kanilang mga mata, parehong namumungay. Wala ito sa plano ko. Alam mo yan. CEO ako. Business-minded. Ang gusto ko lang noon tagapagmana. Pero ikaw, binago mo yun. Tumulo ang luha ni Wina, pero hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang pero damang-dama ang emosyon niya. Kirby, wala ka na bang balak bumalik sa dati? Hindi na ako babalik sa dati na puro pera at yaman. Kasi ang totoo, kung aalis kayo, parang mawawala na rin ako. Napatingin si Wina kahit may luha pa rin sa mata. Ang drama mo pala. Ngumiti si Kirby sa kainabot ang kamay ni Wina. Hindi ito drama. Totoo ito. Gusto ko sana kung papayag ka, kung tatanggapin mo ako. Gusto kong buuin to. Tayong 3. Hindi, tayong 4 pala. Makakalamutin na CEO. Napagod sa puyat eh. Biro ni Kirby sa kalumapit at hinaplos ang pisngi ni Wina gamit ang likod ng daliri. So, will you let me love you the right way this time? Hindi sumagot si Wina. Agad, tumingin siya sa mga bata, saka kay Kirby. Tapos dahan-dahan siyang tumango. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, Kirby. Pero sa ngayon, gusto kong subukan dahil mahal kita. Ngumiti si Kirby. At sa unang pagkakataon, pinikit niya ang mga mata at hinayaan ang sarili na maging totoo. Sa isang sandaling iyon, wala siyang lolo at lola na palagi siyang hinahanapan ng anak. Walang board meeting, walang pressure. May sarili siyang mundo. Si Wina, si Kian at si Kira. At iyon ang pinakamahalagang yaman sa lahat. 5 taon ang lumipas simula nang una silang nagkakilala mula sa isang kasunduan. 2 taon na silang kasal at ngayong gabi habang tulog na ang kambal na anak nila, si Kirby at Wina ay tahimik na magkasama sa kanilang rooftop balcony. Umiinom ng kape habang nakatingin sa mga bituin. Tahimik muna, hangin lang ang naririnig, pati huni ng kuliglig sa malayo. Ang tahimik, no? Ani Wina habang sinisipsip ang mainit na kape habang nakaalalay ang mga siko sa bakal na railing.
Minsan lang tayong magkaoras ng ganito. Tugon ni Kirby habang nakatingin kay Wina. Lumingon naman si Wina at napangiti. Lagi ka na kasing busy, Mr. CEO. At ikaw, Madam Mother of Twins, akala mo wala ka rin ginagawang kabisi-bisi sa bahay? Eh ikaw kaya? Ikaw kaya makipagkulitan sa mga kambal na walang kapaguran? Alam mo, minsan, iniisip ko, paano kung di kita pinatulan dati? Kung di kita pinansin, yung pangarot mo sa akin, paano kung hindi kita sinulyapan? Malamang may iba kang sinulyapan. Naku, hindi no. Noon pa lang, talagang iba ka na. Simula nung pumasok ka, akala ko magiging sagabal ka lang sa trabaho ko. Pero ikaw pala, yung sagabal, na ikagagaan ng lahat. Wow ha, ganyan ba talaga manligaw ang may asawa? May asawa na ako. Pero asawa ko pa rin ang nililigawan ko. Nagkatinginan sila ng matagal, tahimik at malalim. Sa mga mata ni Kirby, palaging may nakatagong lambing na hindi niya mailarawan. Para bang kahit ilang taon na silang magkasama, may bago pa ring dahilan para siya ay muling umibig sa asawa niya. Naalala mo ba yung nanganganak ako? Doon tayo nagkaaminan. Ay oo, yung parang last confession. Natatandaan mo sabi mo? Uwi na, mahal kita kahit sa panahon na ayaw mo akong mahalin. Tapos sabi mo, Kirby, kapag hindi ako namatay ngayon, pakasalan mo ako. Tapos sumigaw ka at kinagat ang kamay ko. Pareho silang tumawa ng malakas. Seryoso, hindi ko pa rin maisip hanggang ngayon kung paano nagbago ang buhay ko. Dahil sa kambal? Dahil sa lahat, sa'yo, sa atin, sa bahay na to, sa tahimik na ganitong gabi, sa simpleng ganito. Wina. Hinawakan ni Kirby ang kamay ng asawa. Hindi ako magaling sa mga matatamis sa salita, pero salamat. Para saan? Sa pagpili sa akin, kahit pa dati ang sungit ko, kahit pa noon, hindi mo alam kung seryoso ba ako. Kahit pa napaka-complicated ng simula natin, hindi mo ako iniwan. Kasi kahit na hindi mo sinasabi, ramdam ko. Ang alin? Na nahuhulog ka na sa akin noon. Napangiti si Kirby. Minsan naisip ko, paano kung hindi natin to ginawang totoo? Hindi ko na ma-imagine yung buhay ko na wala ka. Kahit na gaano tayo mag-away, kahit ilang beses tayo magtatalo, ikaw pa rin yung gusto kong kasama hanggang pagtanda. May mga araw pa rin ba na gusto mo akong sabunutan? Siyempre, pero mahal kita, kaya nga hindi ko ginagawa. Tumawa si Kirby. Ako rin lalo na kapag di mo nilalagay yung baso sa tamang lalagyan. Parang gusto kitang sermonan buong gabi. Baka gusto mong palayasin kita. Ang tapang na ng misis ko ngayon Dati pa. Muli silang nagkatinginan, pero ngayon ay may saya na sa kanilang mga mata. Kirby, may tanong ako. Go, wife. Kung papipiliin ka, ako pa rin ba? Tumingin si Kirby sa kanya, sa kamarahang hinawakan ang mukha ni Wina. Sa 1,000 buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kahit magsimula ulit tayo sa kasunduan, kahit magulit pa tayo simula umpisa, basta ikaw ang kasama ko, uulit ako. Tumulo ang luha ni Wina, pero hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pag-ibig na pinagtibay ng panahon. Hindi ako natatakot, Kirby. Anong ibig mong sabihin? Nung una, natatakot ako na baka iwan mo ko. Takot ako na baka hindi mo ako piliin. Pero ngayon, kahit sa pinakamalalang araw, alam kong hindi mo ako tatalikuran. Hinapit siya ni Kirby at niyakap ng mahigpit. Wina, kailanman, hindi kita tatalikuran. Ako pa ba? Mahal na mahal kita. Ako nga natatakot niyan Mahal na mahal din kita, Kirby.
Nang gabing iyon, muli silang nangako sa bawat isa habang magkayakap. Wala na silang mahihiling pa kundi ang kapayapaan para sa kanilang magandang buhay. At sa paglipas ng panahon, natutunan ni Kirby at Wina na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa tamang paraan, kundi sa tamang tao na pinili mong mahalin araw-araw. Sa kabila ng lahat, ang puso pa rin ang magtatakda ng totoong tahanan at walang hanggang pagmamahalan. Sa pag-ibig, may mga bagay na nagsisimula sa hindi inaasahang paraan, kagaya ng kasunduan, pakiusap o plano. Ngunit kapag seneryoso, inalagaan at tinanggap ng buong puso, maaari itong maging tunay na pagmamahalan. Ang kwento ni Kirby at Wina ay nagpapatunay na ang damdamin ay maaaring lumalim sa bawat araw ng pag-aalaga, respeto at pagiging totoo sa bawat isa. Hindi mo kailangan Naitan Canada, Lisa, Ellie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Ellie Evangelista Anderson, Jaylen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor,
Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Holson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung diktigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.